Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Today is Monday here in Northern America, January 8 na po. No? So sa Pilipinas, malamang January na early Tuesday morning. No? Siguro natutulog pa kayo. Napakalamig po ngayon talaga dito. Very ang weather, no? So far gusto ko sanang mag-bonnet. Kaso mukhang maiipit naman yung ating kabukuhan. Hindi po tayo nakakapag-papogi. At hawak pa rin natin ang ating powerful wand ni Harry Potter. So dito muna natin gagamitin to kasi hindi tayo makapunta sa Universal at ika nga nila, hindi pa naman Halloween. So, ang dami pong kaganapan, mga kababayan, no? Napaka-early ng taong 2024, pero ang daming mga juicy na balita. Nandyan yung pulburon issue na nasabit na noong 2023. Tapos, yung inyong poon, yung mga poon ng mga Duterte Burak supporter, nagsalita na may press con pa na i-vlog nga natin dyan. At kanya pong nilaglag, binasag na yung mga katangahan, kabubohan ng mga supporters daw niya kuno. Ayan, mabuti nga sa inyo, nilaglag na kayo ng inyong puon. Pero, doon po sa mga kasamahan nating mga Marcos supporters at loyalists, hindi po sila 100% naniniwala dyan sa acting ng puon ng mga Duterte Burak supporter, no? Kasi baka alam nyo na, sabi nila, ayan ay tuso. Kung pwede nga lagyan ng scarlet letter. Ayun nyo yun, scarlet letter, meaning tuso. Mapaglin lang, kaya ingat-ingat pa din tayo dito sa puon ng mga Duterte Burak supporter. Kasi you never know. Baka binibitag lang si Ninong PBBM. At the same time, yung pulburon video or issue nitong buwakang ina nito, nitong jutay ang utak nito at ng mga minions niya na isa doon na mukhang siya ang mapupuruhan ng pagpakakalat ng kasinungalingan nito at yung kasamahan nilang nasa Canada. So therefore, ayan po yung ating ibablog ngayon kasi mukhang nagbunga yung magic ng wand ni Harry Potter. So makakatandaan ninyo mga kababayan, napakainit niyan at pumiyok po ang ating mga men in uniform. Pero bago ang lahat, tayo po'y magsha-shout at magpapasalamat sa lahat ng ating mga channel members. Napansin ko po, meron pong ilan na nag-join ng ating membership, no? Maraming salamat po sa inyo. Tignan nyo na lang po yung community nitong Simply Talkies Vlog. Nandiyan po kayo, no? Tayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy nyong suporta at pagtitiwala, no? At ganun din po sa ating mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Again, maraming salamat and may God bless you all. At tandaan nyo po, ito po tayo ay pro-government until na walang ginagawang masama o hindi nila mapatunayan ang mga accusations nila sa ating mahal na PBBM, sa ating Congress or just executive. At kung meron mang mga department heads na nagkakamali, no, gumawa ng kalokohan at napatunayan naman na gumawa ng kalokohan, sila ang babatikusin natin para po in spirit of fairness. Ganyan po yan, no? Tulad nito, si Tamilmil. Sinasabihan kong Tamilmil, alam niyo naman na siguro ang reason yan, no? Yung mga bago lang po, kaya po ito Tamilmil, kasi Tamilmil sa issue ng West Philippine Sea. Di po, West Philippine Sea advocate ako, no? Kailangan i-assert natin ang ating karapatan dyan. O binabatikos ko rin yung kanyang ama, yung SMNI, yung mga doon, binabatikos ko. O sino pa bang binabatikos ko dito? Yung DOTR, binabatikos ko yan kasi palpak, no?
Hindi po tayo yung sobra namang bulag, no, sa mga pagkakamali ng ating mga government official. Pero bago tayo bumatikos o mangsuplak, kailangan back it up with evidence. Ano ba evidence natin, sources natin? Ito po yung mga news o yung mga inuulat ng media. Pero bago natin sabihin ito at bigyan ng opinion at reaction, hindi lang po isang source ang pinanggagalingan yan. Ginagalo, tulad ng halimbawa lang. O, itong si Duterte, nag-press con, binalita ng GMA. Kailangan i-verify ko rin yan sa ibang media kung kinover nila, kung totoo. Kinover ng ilan? 2 or 3 na nag-cover niyan, meaning reliable. O, di ba? Minsan, meron po nagpipid sa atin, reliable din, lalong-lalo diyan sa lugar ng Palawan kasi eyewitness sila. Sila mismo ang nakakakita. Yun lang po. Pero we will not divulge a top secret or confidential info. Mahirap naman po yun. Kasi kung sinabing for your eyes only, ayun lang yun. You don't have to use your mouth to divulge any secret information. So ang topic natin, mga kababayan, ay ito pong si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ay nag-file po ng kaso dito po kay General Macanas. Ito po yung sobra ang tiwala kumampi dito kay Buwakang Ina. O ayan na pala mo Macanas. Sa sobrang pagkabulag mo dito kay Buwakang Ina nito, no? Ayan, mismong PNP Chief pa ang nag-file ng kaso. Bakit ba? Kung maalala ninyo, mga kababayan, itong larawan na yan, yan po yung thumbnail nung vlog ni Macanas sa YouTube. Hindi pa rin yata ito tinetake down ng YouTube kasi alam nyo naman ng YouTube, either they are so late or they just ignore it. Kasi, syempre, community yan. Kumikita rin ng YouTube dito. Tignan nyo ang views niyan. Ang dami na. So, nagtataka kayo bakit hindi ma-take down ng YouTube nitong si Buwakang Ina nito, yung si Gagong Lipunan, at yung iba pa. Kasi, either it's taking time, no? Nagtitake ng time sa YouTube, gathering all the evidences, investigating, bago sila magbigay ng desisyon. Base na rin sa community standards, which is nandun yung mga policies and procedures, no? Titignan nila doon yan. At siguro, hinahayaan na nila, maybe the second thing is, hinahayaan lang, no? Until such time na dumami ang nag-report ng kanilang YouTube. So therefore, tayo po, sinasabi natin na tayo ay mayorya. Pwede nyo pong i-report yan. Tignan nyo pa paano i-report ang mga channel nito para po mapansin tayo ni YouTube. Kasi kung iilan lang tayo, minuscule, wala. Hindi po yan. No? Unless, yung talagang matinding violation, yung nandyan sa mga community standards ni YouTube. Pero pag mga ganito, kasi ang daming views Diba? Siyempre maraming advertisers yan Sinong kikita? Di po ba? Ayan thumbnail yan. Thumbnail. Malicious. Pero sa tingin ng mga kakampi ni Macanas, hindi daw yan malicious. Gunggong pala kayo. Kayo nga picture lang Binibigyan nyo na ng masamang idea. Diba itong Buwakang Inan to? Yung picture lang ni Ninang Lisa nakatabi, yung kanyang kapatid, nakatabi daw yung Michael Mann na smuggler. Sinasabi niya ng smuggler si Lisa. Dahil lang sa picture. Di po ba? Ganon. Ngayon, ano iisipin nito? Yung thumbnail na yan, ano iisipin ng tao? Ay, si PNP Chief? Ay, si AFP Chief? Magdi-destabilize pala? Sila ang Di ba ayun ang iisipin ng tao. Tapos sasabihin nila, pikon daw po si PNP Chief. Mga gunggong pala kayo Di ba? Kayo ang nagbibigay ng naratiba. Yung naratiba nyo, malicious. So therefore, pag ako rin ang larawan ko nandun, ididimanda ko rin kayo.
Kasi hindi naman ako dyan involved eh. O ganun po ang kaisipan ni PNP Chief. Huwag niyong idamay yung tao na wala naman kayong legal basis, wala kayong ebidensya. Eh sinama mo Makanas eh, that's your fault. Even though yung nandun sa ano mo, oh good news, may good news ka pa, AFP, PMP, pinagre-resign si PBBM, sigurado kayo? O ayan o. So ibig sabihin, malakas pa ang intel nyo kaysa sa PMP? Eh mga gunggong kayo, dapat nga talaga kayong palagan. Kasi kung hindi kayo papalagan, lalo lang kayong magpapakalat ng kasinungalingan. Yung mga po dyan, yung mga progressive group na kumakampi sa mga to na iyan daw ay simula ng curtailing o yung pagsasawatak, pagpipigil sa freedom of speech of expression. Hindi po. Remember, mga kababayan, kaibigan, inuulit-ulit natin ito. Ha? Ang freedom ay hindi absolute. Sa Tagalog, sa aking pagkakaintindi sa Katagang freedom is not absolute, meaning ang kalayaan ninyo sa pagpapahayag, sa inyong pagbabalita ay hindi forever na walang dapat sundin, na forever na lang kayong magsabi ng dapat nyong ibalita whether may katotohanan o hindi, whether totoo o kasinungalingan. Hindi po ganoon. It is not absolute, hindi forever. Kaya nga po may mga batas tayo, di ba? May batas tayo dito, malalaman nyo mamaya. Kasi kung forever yan, huwag nyo nang intindihin pa yung batas. Useless na yung batas na ginawa ng mga hurado o ng mga mambabatas. Ng mga mambabatas. Diba? Kailangan magkaroon tayo ng isang society na civilized. Hindi porket may freedom and rights kayo, you will abuse that. Ayun ang sinasabing it is not absolute. You don't have to abuse your freedom and rights for you to bully, to malign, to maliciously attack an individual or a group or an institution. Hindi po ganon. That is not a civilized society. Kaya nga may mga batas para po matignan kung tama o mali na yung ginagawa nyo o pinaggagamitan nyo ng inyong mga karapatan. Yung po yan. That's why we are a civilized nation or society. Kaya minsan huwag kayo nagpapanila sa mga progressive group. Yan po ang hindi nila pinapaliwanag sa inyo. Di ba kayo? Pag ichinismis kayo na ganito, ay kabit ka daw, ay ganito, inagaw mo, uy nagnakaw ka ng manok at ng itlog. Asa na ebidensya? Siyempre di ba magagalit ka? Ano gagawin mo? You have to defend your rights. You have to defend yung pagkatao mo. Kasi binabalahura ka. O dyan, sa thumbnail na yan, what do you think? If you see that pictures together with that thumbnail and yung sinasabi ni Makanas sa video na yan, people will think. And not all people think the same way. At the same time, yung delivery ng narrative ng mga to is alluding that some of the PMAers, some of the men in uniform are disgruntled and want to take actions against the legitimate presidency of Bongbong Marcos. Yan po yan. Ngayon, nag-iiyak sila. Napanood ko po yung buwakang inang video nito, yung latest. Nako po. Maniniwala pa kayo doon? Wala nang credibility itong buwakang inang to. Ito, simulan natin dito. Ito lang yung headline ng Philstar Global na i-vlog na natin ito. Title na lang, January 5th. PNP, cracking down on content creators destabilizing government. After na makita nila yan. Diba? Ano ang sabi nung spokesperson nilang si Colonel Jill Fajardo? Mag-ingat sa pag-share ng mga fake news or misinformation. Now,
ano ang latest, ika nga ni Marites. O, sabi dito, sa balita ng Philippine News Agency, Acorda, destabilization allegations versus PNP, AFP, unforgivable. Allegations lang yan ha, pero yung thinking ng tao, sino ang mga yan? O, eto po, ipapanood natin sa inyo. Binasa ko lang muna yung title o headline dun sa Philippine News Agency. Pero gusto ko pa rin mapanood ninyo yung katotohanan ng balita na yon. Dito po sa ulat ng PTV YouTube channel. O PTV, maraming salamat po. No? At paano din nyo po ako kinaka-copyright. Ito po, panoorin natin. Ito sabi, PNP Chief Acorda nagsampa ng reklamo laban sa isang retired AFP general na nagpakalat umano ng mga fake news. So ayan, eto po. Sabay-sabay nating panoorin. Nagaya naman ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. laban sa isa umanong nagpapakalat ng fake news sa social media higit sa isyu ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. Ipinahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kanyang pagkadismaya sa kumalat na peking impormasyon sa social media patungkol sa umano'y pag-aaklas laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan siya mismo ay idinawit pa. Sabi ng PNP Chief, walang kapatawaran ang pagpapakalat ng mga ganitong balita na nakakaapekto rin anya sa imahe ng bansa. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. We tried to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Kanina, nagsampa ng reklamo si Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa nagpakalat ng peking destabilization plot na kinilalang si Johnny Macanyas na isa umanong retiradong AFP General. Paglabag sa anti-cybercrime law ang inihain na kaso. Inaasahan po natin na yung Prosecutor's Office po ay magpapadala po ng summons dito po sa taong kinasuhan para bigyan din po siya ng kakapatan sagutin ang reklamo na isinampa po ng ating GPNP at nagpadala na rin po tayo ng official communication sa Facebook and YouTube para po sa preservation ng mga nasabing mga video vlogs po para magamit po natin as additional evidence po. Sa isa namang pahayag, sinabi ng isang media watchdog na tila pagpigil sa freedom of speech ang babala ng PNP sa mga online content creator. Gate naman ng PNP, ang naging aksyon ay pagpapaalala lamang na dapat ay maging responsable. Nire-respeto po natin ang karapatan ng lahat ng individual na magpahayag ng kanilang saloobin, laban o pabor man, kanino man o kaninong grupo, maging sa ating gobyerno. Subalit, ang pag-exercise po ng ating karapatan must be within the bounds of law. Sabi ng PNP, pag-uumpisa lamang ito ng kanilang legal na hakbang kung saan hinikayat din nila ang iba pang biktima ng disinformation na lumapit sa kanila. Patrick De Jesus, para sa Bayan. So yan po, no? Malinaw naman po. O, tulad natin, meron tayong ebidensya na pinakita sa inyo na nag-file nga po ng kaso si PNP Chief Acorda. At napakaganda po ng sinabi o yung pahayag ni spokesperson Colonel Jean Pajardo doon sa nirirespeto nila ang karapatan ng bawat tao sa kanilang mga pagpapahayag, sa kanilang mga freedom o whatever. However, merong however o sa Tagalog subalit,
it should be in the bounds of the law. It should be on the confine of the law. 'Di ba? Meron tayong mga cybercrime law, yung mga libel whatever. 'Di ba? Ayun yung sinasabi natin that your freedom is not absolute. You have to exercise your freedom of whatever it is in the bounds or context of the law or in the confinement of the law. Kasi kung hindi kayo susunod yan, therefore, you will be, pwede kayong kasuhan. Yun, irespeto nyo ang karapatan din ng mga taong ginagawa nyo ng malicious and viciously attacking. Irespeto nyo rin ang batas. Kasi kung hindi nyo alam irespeto ang batas, and then who are you? You are lawless. Di po ba? So, ituloy lang natin mga kababayan, So, si mismong PNP chief yan, kasi larawan niyang nandyan. Sana nga sumama na dyan si AFP Chief Browner para 2 kaso ang kaharapin nitong si Macanas, Biruin nyo, Brigadier General ka, 1-star general ka, retired ka, Magkano po ang pension niyan, Dito po, sinaliksik ko po ito, Correct me if I'm wrong right now. Sabi po dito sa favorite nyong Rappler, May 16, 2023 na balita nila. Yan how generous military pension is pushing Philippines to fiscal collapse. Kasi ito po yung issue about they want to change the military pension, yung MUP, Military Uniform Pension. So dito po, tignan nyo na lang po ito. Hindi ko nababasahin yung buong article. I want you to look at this table, Yang table 1, pension system metrics, Nandiyan yung MUP, yung Military Uniform Pension, SSS at GSIS. Sa first column, nandyan yung average monthly pension. So yung average pension ng mga MUP, tulad ni Macanas na retired, is 40,000 pesos. I-even na lang natin. Ang laki niyan monthly, And they are not paying, they're not being deducted of anything. Di po ba? Tignan nyo ang difference nung mga hindi retired military personnels. Sa SSS, kumukuha lang sila ng 4,500. Sa GSIS naman, Government Service Insurance System, baka ito yung mga nagtrabaho sa gobyerno, correct me if I'm wrong, they are receiving 13,600. Ang laki po ng difference. Di ba? Retired general ka, naniwala ka kay buwakang ina. Tatanong lang, General Macanas o General Macanas Kupal. Kupal ka kasi, naniwala ka dito. Tatanungin kita, malaki ba ang binibigay sa'yo ni buwakang ina, aside from your pension? Hindi pa ba sapat yung pension mo? Tapos kung may mga medical bills ka, I don't know how it works in there in the Philippines. Nakita nyo? Nakita nyo yung disparity ng pension. Pero tong si Macanas, inamin niya rin sa vlog niya that he become a unscrupulous nung panahon niya sa serbisyo. Sinabi niya yan, mga kababayan, nasa vlog niya yan. O better yet, you watch the vlog of Mami Peng about that. Pinakita niya po yan. Hindi po tayo magsisinungaling kasi napanood ko po yung isang video ni Mami Peng. Nandun po yan and Mami Peng will vouch for it. Di po ba? O, hindi ba kayo nahihiya niyan? Ikaw Macanas, isa kang general, ikaw kapitan. Kapitan sino yon? Si Enrique? Ang lalaki ng pension nyo compare to the ordinary citizen. And you have been allotted a lot. Ang dami nyong benepisyo sa gobyerno. And mind you, mga kababayan, these uniform personnel are not being deducted on their SSS and whatever, Ito po, hindi sila binabawasan ng Social Security.
under the SSS and GSIS, sabi po ng Rappler, and basically most pension models, people contribute a part of their income for the fund. Tulad ko, noong mga nagtatrabaho, bago nyo ma-receive yung pinaka net pay ninyo, bawasan muna yan ng mga taxes or deductions. So, however, sabi dito ng Rappler sa ulat nila, I'm not gonna give you misinformation, correct me if I'm doing a fake news. Military personnel do not contribute a single peso in the current system. In effect, taxpayers contribute for their pension funds through appropriation in the annual budget. Kaya nga po ang laki niyan eh. Kaya nga na gustong i-revisa ni Jokno. Kasi isa ito sa mga yung inuutang natin. Yung sahod nila, kung ano lang yung basic deduction nila, tulad kung may loan sila, asosasyon nila, yun lang. Pero they don't contribute to the SSS or GSIS. Di ba? Kung itong mga to, 40,000. Yan yung basic. E paano kung ikaw ay may mataas na ranggo? Magkano ang iyong ang iyong pension? Di ba? Correct me if I'm wrong Baka yung 40,000 sa mga low ranking. E paano yung mga 4-star general? O ikaw makanas, nakakahiya ka, brigadier general ka, pero kumampi ka sa buwakang inang ito, nagpapakalat ng fake news. O ayan na pala mo, tapos iiyak kayo ng curtailing of your freedom. Ulul. Di po ba? Ayan ang napapala mo. Ito, ituloy natin yung ulat ng sa PNA, yung Philippine News Agency. Dagdag ko na lang po to. Ang sabi dito, tinukoy na nga si Johnny Laksamana Macanas o Macanyas, Fajardo said a complaint, no, yung complaint nila for violation of Article 154, unlawful means of publication of the revised Penal Code of the Philippines as amended by Republic Act 10951 in 10951. Okay? Ito yan. Sinerch ko po itong revised penal code. Sa Article 154. Ang haba po nito, mga kababayan. Ang haba talaga. No? Ito pala na article na ito ay na-create pa noong December 8, 1930. Pero they keep revising this one. They keep adding it or whatever. Pero ito yung panuntunan. Salamat po sa Dalopil Project. Ayan po, hinanap ko talaga. An act revising the penal code of other penal laws. Preliminary article, the law shall be known as the revised penal code. Effectivity, the date of effectiveness and application of the provision of this code. Ito po, January 1st, 1932. Diba? Nandito po sa mga article na ito, nandito yung mga yung pwedeng kasapitan, ano yung violation. So yung sabi doon, yung una is Article 154 of the Revised Penal Code. Hinanap ko po yan dyan. Nandiyan, ang habay, ang daming article. Sino kayang ganun magsalita? Ayan, tignan nyo. Hindi ako magpe-fake news, meron po tayong resibo. Article 154, unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Utterances, pagkakabigkas. The penalty of arresto mayor. Ano yung arresto mayor, mga kababayan? Hanapin natin. Arresto mayor. Ano ba yan? Aarestohin ni mayor? Di po ba? Ano ba yung arresto mayor na yan? Arresto mayor under the revised penal code is the penalty of imprisonment of 1 year to 30 days. Ayan po yung sabi dito sa congress.gov, yung press release ng House of Representatives. It is imposed on lesser crimes such as alarm and scandal. Di ba? Yan.
1 year and 30 days imprisonment daw pa pag napatunayang guilty. Okay? And a fine of ranging from 200 to 1,000 pesos shall be imposed upon, ayan, any person who by printing, lithograph, or any other means of publication shall publish or cause to be published as news any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Andyan po yan. Tignan nyo na lang. Basahin nyo na yung 1, 2, 3, 4 na sakop nitong Article 154, unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Arresto mayor, 1 year and 30 days imprisonment with a fine of 200 to 1,000 pesos. Ayan ha. Binigyan ko kayo ng resibo. Ha? Okay, correct me if I'm wrong ha. Okay, next. Ano pa yung isa? Ha? Yung cybercrime law na RA 10175, otherwise known as Cyber Prevention Act of 2012, Section 6. Ha? So, tinignan ko rin yan. Hinanap ko rin, mga kababayan at kaibigan. Hinanap din natin. No? Eto. Ayan. The Lopil Project ulit. Salamat ulit, no? Republic Act number 10175, an act defining cybercrime, providing for the prevention, investigation, suppression, and the imposition of penalties therefore and for other purposes. Yung sa Section 6 na tayo pumunta, kasi ang dami pa niyan. Ayan, no? Ayan yung mga punishable acts sa Section 4, Chapter 3, Section 4. Ayan. Nandyan lahat yan. Yung gusto nyong mabasa, ano yung mga punishable act under this Republic Act 10175 o the Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay? Section 5, other offenses of Chapter 3. Now, Chapter 3, punta tayo ng Section 6. No? Ang nilalaman nitong Chapter 3, yung mga punishable acts, starts with Section 4 to Section 7. Pero sinight ni Colonel Jim Fajardo, Section 6. Binasa natin, ha? It states this, ito po ang sabi ng Section 6. All crimes defined and penalized by the revised penal code as amended and special laws it committed by through and with the use of information and communication technologies shall be covered by the relevant provisions of this act, provided that the penalty to be imposed shall be 1 degree higher than the provided by the revised penal code. Yun dun. Magre-repair na naman sila dun sa revised penal code. As amended and special laws as the case may be. Ayan. So dito, sinasite niya yon, and then, sa Section 4, ito na yung cybercrime offenses. Dyan, titig na bahala na yung mga lawyer dyan ni PNP Chief. Now, the penalty. Ito, nandito. Ayan, Chapter, ano ba to? 4. Ha? Nitong RA 10175 known as the Cybercrime Prevention. No? Ito, magkano ba ito? Imprisonment mayor. Ilan to? Imprisonment mayor daw. Any person found guilty of the punishable acts enumerated in Section 4A and 4B, yung nandoon sa Chapter 3, Section 4, of this act shall be punished with imprisonment of prison mayor. Ano na naman yung prison mayor na yan? Ito po, sabi lang po dito, sa ibig sabihin itong prison mayor, ito po, Chan Robles Virtual Library Act number 3815. The duration of the penalties of prison mayor and temporary disqualifications shall be from 6 years and 1 day to 12 years. Ayan na. Correct me if I'm wrong again. Binabasa lang po natin, no? Ako, Diyos ko po. Laki nito. 6 years to 12 years. Depende na po yan sa ng desisyon po ng hurado o ng korte. Also, there is a fine or, hindi po sinabing end, no? With imprisonment of prison mayor or a fine of at least 200,000 pesos depende na po to sa magiging desisyon ng hurado. Kasi yung po yung minimum na sinasabi dyan, up to a maximum amount commensurate to the damage incurred or both. Nako, kaya ikaw Makanas,
mag-start ka ng mag-GoFundMe. O kung hindi man, hindi ka mapayagan, alam ko, makakwarta naman yung mga backer ninyo, lalong-lalo na tong si Hitad. Di ba, binigyan ka nga ng 100,000 nito? O, kayang-kaya niya yan. Di ba? O, ayan ang napapala ninyo. Di po ba? Tama, mali. Ha? Kaya kayong mga ito, si Buwakang Ina, ikaw Makanas, at yung isang si Gagong Lipunan, sana sana, hindi lang si Makanas Kasi siyang nasa Pilipinas Itong dalawa, si Buwakang Ina, nagtatago sa saya ng pagiging US citizen. Ito naman si Bagong Lipunan, nagtatago sa saya ng isang Canadian citizen. Canadian citizen na yan di ba? Ang tanong, dual citizen kayo o dapat may jurisdiction sa inyo ang Pilipinas? Kasi dual citizen kayo kung pinangangalandakan yung dual citizen kayo. Pero I doubt it you will ever mention it kasi takot kayo, I hope lang, magsampa rin ng kasuhan tong dalawa na to, lalong-lalo na tong mga nagtatago sa saya ng mga malalaking bansa, Eto pa, isama natin ito mga kababayan. Ano lang ang sabi ng AFP? Don't drag us. Meanwhile, AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar said there is no destabilization within the military ranks. Quote, wala pong ganyan sa AFP. We can assure, paulit-ulit ito, the public that we are solid and united and we will continue. We will focus doon po sa ating misyon. Huwag na lang muna kaming idadamay-damay sa mga yan dahil it will not be good for our country. Correct, di po ba? Kaya kasi itong si Makana, sila Dalipe, lalo na yung Dalipe, si Kapitan Dalipe na engot, tinawag ko ngang kulengot, itong dalawa na ito, isang kupal at isang engot, kupalengot, dinadamay pa yung mga AFP. Meron ngang report dyan ng Rappler Sinabi nung mga kasamahan dati ni Dalipe na they are not in cahoots with them. Yung opinion niya sa kanya lang yon. Kaya wag silang idamay. Tingnan nyo, nandadamay kayo Para lang sabihin sa tao na, eto na, kayang-kaya naming pabagsakin ng gobyerno, mga gunggong kayo. Most of your mistas, the AFP and PMP doesn't share your narrative. They don't agree to what you are saying. Do not drag them to your kalokohan. Dapat nga yan, yang si Dalipe Enrique, imbestigahan yan Imbestigahan nyo yan. Kung sinasabi niyang retard siya, dapat yan, si Makanas, tanggalan na ng Pag natagpuan silang mga guilty, tanggalan ng pension. Siguro si Makanas kayang-kaya niya dahil ang lalaki ng backer niyan Di ba? O ngayon, dahil sa kalokohan mo, naniwala ka sa Buwakang Ina nito, ayan, namnamin mo ang balik sa'yo. Hindi sa kinakartel ang freedom ninyo, hindi sa sinasawata ang freedom ninyo, kundi ang binababoy ninyo, bakit nyo isinama ang larawan ng mga ito? Bakit ka gumawa ng thumbnail na ito? Bakit ka naglagay ng title na ganyan? Di ba? Sa aking opinion lang sedition yan Gusto nyo talagang i-overthrow. You are encouraging the Filipino people to join you to oust the legitimate presidency and administration of Bongbong Marcos. Dapat talaga kayong kasuhan. Mabait pa nga sa inyo ang PNP at military. Di ba? Yan ba yung kinokurtel ang freedom ninyo? Di ba? Every time na kayo ay gagamitan ng batas at tama naman, lagi nyong sinasabi, oy, sinasawatan nyo ang aming karapatan. Mga gunggong pala kayo Dapat alam nyo rin yung batas. Di ba? Na ang karapatan natin ay merong demarcation line, paulit-ulit tayo dito.
Kaya nga sabi ni spokesperson, it should be on the bounds of the law. It should be in there. Huwag kayong lumagpas. Kasi pag lumagpas ka, baka mahulog ka sa bangin. O ayan, si Macanas nahulog sa bangin o patibong ni Maharlika. Patibong ng kasinungalingan, dun siya natrap. Hindi na siya makalabas. O ngayon, paano ka pag ikaw ay napagpuang dito na nagkasala, may pagkakakulong ka? O sana ikulong ka para maano ka? Susme, isa ka pa man ding Kristiyano na sinasabi mo may takot ka sa Diyos pero hindi ka natakot sa Diyos na mag-incite kayo ng sedition? Di po ba? The majority put Bongbong Marcos as president because they believe on him together with his vice president. Pero ang gusto nyo, yung vice president ang iyo po, ang sabi ng BP ninyo, I will be loyal to the President Marcos if he is ever elected. And now he was elected. Therefore, nasaan ang loyalty ni Sara? Nagbigay siya ng salita dyan. Nagbigay siya ng salita. Di ba? Yan ba? Yan ba yung gusto nyong iloklok? Loyal sa Pangulo? Di ba? Tapos, kayo ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw? Ngayon, kung babaliin niya ni Sara Tamilmil Duterte, ano talaga siya? Di ba? Siya yung may imong ambisyon na tambaluslos. Yun ang pangahawakan ko sa kanya. That she will remain loyal. Iupo nyo na yung gusto nyo, but I will remain loyal to my president. Ayun ang sabi ni Sara. Tandaan nyo yan. Di ba? Pinakita natin yan sa isa nating vlog, yung ebidensya. Oh, tapos kayo gustong-gusto nyong iluklok? Bakit hindi na ba kayo makaantay ng 2028? Huwag nyong problemahin yung election. If she will win, she will win. If she will not win, she will not win. Pero kayo, ng mga burak supporter ng Duterte, you are keep flaming the fire. Ika nga nung kaibigan ko, since nasunog kayo sa sarili nyong sunog na ginawa, maglagay kayo ng maraming aloe vera. Maganda po yan sa sunog, yung aloe vera. No? Better yet, lamunin nyo. Kasi sunog na sunog, pati yung pagkatao ninyo. O, di ba? Mga wala kayong prinsipyo. Nung hindi pa nagsasalita, yung poon ninyo about dyan sa pulburon video ni PBBM, si Ninong, kinakampihan nyo itong burak na ito. Naniniwala kayo ngayon. Ha? Panay ang bira nyo, nagpupulburon o whatever. Pero nung nagsalita yung poon ninyo, na wala naman pala, sasabihin nyo, di nga kami naniniwala dyan kami may mahalaga. O putang ina ninyo, mga wala kayong prinsipyo, mga balimbing kayo. Kaya hindi kayo dapat pagkatiwalaan. Tulad nito, wala kayong mga credibility. Sama-sama kayong mga burak. Ngayon, ang naaapektuhan dyan ay yung gusto nyong iyo po. Ayan. Diba? Imbis na makipagtulungan na lang kayo para mapabago, mapagtuloy-tuloy ang progresong iniwan ng poon ninyo, ano ginagawa ninyo? Sige nga, mag-cite nga kayo ng example na sinira ni Bongbong Marcos ang economy natin. Ang sumisira ay kayo. Lalo na ito. Wala namang maipakita kundi larawan, shotgun picture lang na kinokonek-konek niya. Kung meron naman pala siyang matibay na ebidensya na smuggler, drug lord protector, drug lord si PBBM, o whatever have you. Diba? Bakit hindi nyo yan idulog sa korte? Humanap kayo ng isang mambabatas na kakampi sa inyo para mag-file ng impeachment. Or better yet, kayo na nagbibigay ng impormasyon kay buwakang ina, nandyan na rin lang naman kayo sa Pilipinas, bakit hindi pa kayo mag-file ng impeachment against may ninong PBBM? Bakit pinadadaan nyo pa dito sa buwakang inang to? Kasi siya lang ang may bibig? Anong credibility nito? Diba? Nasa ibang bansa, nagtatago sa pagiging isang US citizen. Ngangak-ngak talaga yan. Diba? Pero,
Pag may nagkaso naman sa kanya na inciting to sedition siya, pwede siyang hablutin. Correct me if I'm wrong. Di po ba? Pwede kang hablutin. Malakas pa man ang tie-up natin sa bansang Amerika. Hindi forever na ito ay gagawa ng kasinungalingan. May hangganan din ito. Kaya dapat lalong lumakas ang power ni Harry Potter 1. O, di ba? Yung isa, nasilo na. O, pinapangarap natin mga kababayan, pinapanawagan natin kay YouTube. YouTube, better review the channel of this. Channel name, Boljak TV. The other one, The General's Opinion. The other one is Bagong Lipunan. They are showing disinformation, no? Maligning the Philippine government without evidence. And they are poisoning the minds of the Filipino people. You better act fast because these are venomous snakes. Yan po sila. So therefore, YouTube, please review the channels of these 3 destabilizers. Di po ba? O, yan. Antayin natin itong kwento na ito, no? Sana po talagang magtuloy-tuloy yan. O, sasamon na yang si Macanas, no? Ang tanong dyan, sino kayang abogado niya? Sa monetary, walang problema yan. Nandyan yung si Buwakang Ino, nandyan yan, maraming kwarta yan. Daming nagbibigay ng kwarta dyan. Daming views niyan sa YouTube. Yung mga tanga-tanga, mag-GoFundMe na kayo. Mag-donation na kayo for the freedom of Macanas. Putang ina. Naging hero pang gagong destabilizer. Fake news information disseminator. Tang ina. Diba? Kamura-mura sila no? Kaya dapat patuloy tayong magmatsyag. Marami pa silang ilalabas ng mga pasabog daw. O iba na naman ngayon ang topic ng mga Duterte Burak supporter. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.